Good morning, anak. I love you. Good morning. Good morning, ate. Good morning, kuya. I love you. Alam ko happy yan. Ang dami niyang flowers. Ang gaganda. Good morning, mga anak. Ang ganda ng flowers. Favorite nyo. Tapos ito yung binili namin kagabi. Hindi siya natutuyo. Favorite mo yan. Kain na kayo ng mga cake. Kain na kayo ng cake, anak. Favorite mo yan, mocha. Good morning, good morning. I love you. I love you. I love you. Ate, kuya, I love you. Good morning. Morning, ate. Good morning, kuya. I love you. Good morning, ate. Good morning, kuya. Good morning, ate. I love you. Hindi pa ako nakapagpagawa ng mga iba pang picture na itatadtad ko dito. Magugulat na lang kayo, makikita nyo, daming picture, tadtad. Lahat ng mga magagandang memories niya, ilalagay ko dito. Ate, good morning. Good morning, ate. I love you, ate. Yung amoy po niya, yun pa rin, hindi humuhupa yung amoy dito sa kwarto. Yun pa rin po yung amoy po niya. Kahit matagal na nakalipas, yung amoy po niya, yun pa rin. Lahat ng kanyang mga bags, aayusin ko dito, patas-patas ng maayos, pati nandoon tambak-tambak, pati dito, naka-organize kasi ito, wala, naitaas kasi yung iba, mali yung ayos kasi mabilisan kami dati. Kasi nga po, nagkaroon ng mga uling, kaya minadali namin ang pag-aayos sa side dito. Hello, ate. Good morning, ate. I love you. I love you so much. Alam ko, happy ka. Alagang-alaga ka sa flowers at saka sa ilaw. I love you, ate. Yun nga po mga bossing ko, kagabi, hindi ko din alam kung bakit gano'n ang mga siniserve sa amin. Bale, umorder po kami. Nakatulala yung mister ko. Tapos inulit niya. Tapos sabi niya, "Hoy, ano yung mga ino-order mo? Apatan. Tapos pati doon sa tubig." Sabi ko yun. Tapos sabi nung, "Opo." Na mga nagtulala kami kasi di ba nire-repeat ng yung order. Tapos nakatitig sa akin, Mr. Rizky, bakit? Sabi, ano yung mga pinag-order mo? Apatan. Tapos pati yung bottled water. Sabi ko, sinabi ko yun. Sabi ko nga po ganun. Hindi rin ako makapaniwala na binuko ako sa bibig yun. Tapos tinanong ko si Justin, sinabi ko yun? Oo daw. Sabi ko ganun. Sige po, okay lang, 4. Kasama lagi po namin siya. Tapos, alam nyo lahat kasi doon kami sa tabi ng salamin, noon sa may restaurant. Lahat ng dumadaan, kagaya po nung sapatos ni Joelyn. Ayun, sabi ni Joel, yung dumaan, yun yung huling pinabili sa akin ni Joelyn na hindi pa nasusuot. Sabi ko, alin? Ayun suotan lalaki. Yan kasi karamihan din nagsusot noon, estudyante at saka mga lalaki. Ganun yung gusto ni Joelyn na rubber shoes na pinabili po niya. Halos lahat ng dumadaan. Sabi ni Justin, ano ba mami, parang sunod-sunod na yun ang laging suot. Sabi ko, nandyan lang kasi si ate. Hayaan niyo sila, nandyan lang si ate. Ang hiwaga talaga ni Joelyn. Hindi talaga siya papahuli. Lagi po siyang kasama. Nakakatuwa naman. Hindi ako natatakot.
Natutuwa ako dahil kasama pa rin po siya mga boss. Or kaya alam ko nandun siya sa gilid kasi magkakaano kami ng pwesto, hindi ko inupuan yung pwesto po niya. Alam ko mga bossing ko na kasama siya. Biglang parang may malamig, parang may umawak sa kamay ko, yung ganun. Kasi hindi ko makalimutan din noong bago siya i-cremate, pinakikisan muna kung sinong gusto. Napakalamig, parang yelo. Ganun po pala yun. Pagka hinawakan nyo po, tapos sobrang kinis. Tapos parang ang bigat-bigat po niya. Yun, ganun. Muntalan dati-rate. Nagpapapasan yan sa akin sa likod, maglalambing yan. Naglalakad kami, biglang dadamba sa likod. O kaya manghihinga. Lagi niya pinaamoy yung hininga po niya. Lagi, gaganon po yan. Diba, may tatanong ako, anak ano? Tapos ayaw niya sagutin. Magpapaamoy po siya ng hininga niya. Ganon. Sasabihin ko, ano ba yan? Baho. Yan, naglulukuhan po kami mga bossing. Tapos, tatry ko rin din sa may gilid niya sa mga makeup. Magbubulat-lat din po ako doon. Yung mga favorite po niya mga makeup doon. Marami akong mga nakita din doon kaso masyado na pong personal. Hindi ko po pwedeng sabihin sa social media. Yung mga ibang personal. Pero yung ibang pwede naman. Sa tingin ko ay pwede. Ayun. Sinasabi ko po. Pero pag yung tingin ko na hindi pwede, medyo nilalakdawan ko mga bossing. Ultimo sa mga diary po niya, sa mga message po niya, nilalakdawan ko kapag nakikita ko na parang hindi pwedeng sabihin. Hindi naman po lahat binabasa ko. Pagka yung may mga parte na parang hindi pwedeng sabihin, parang sa akin lang pinaalam, maririnig nyo naman yun na parang humihina yung boses ko at ako na lang yung nagbabasa sa sarili ko. Yung ganun mga bossing. Na sabi pa nga po, kasi mangyari mga bossing ko, diba magjowa po sila 3 years yung ex po niya. Nung ginawa po ito, wala pa po ito. Kasi kailan siya nagkaroon ng kwarto. Sabi nga po sa akin ni Jovelyn, Mami, may edad na ako, sakala ko magkakaroon ng kwarto. Kasi ang priority ko po, negosyo. Tsaka iniisip ko, saan naman siya? Alangan doon sa Santa Rosa na nabili ko. Yun, ay nabenta ko na po yun, matagal na. Ngayon po mga bossing ko, sakto-sakto naman, talagang laging parang may gabay ba na iniaadya. Aba, biglang inalok ito sa akin ng nanay. Sabi ng kapatid ko daw po na bunso, hulugan ko daw. Syempre hindi ko pinalampas at baka magkaroon pa kami dito ng kapitbahay. Diba, minsan, may mga kapitbahay na hindi mo makasundo. Yung mga ganun. Kaya sabi ko, okay. At kung kami dito, para dalawa yung anak ko, di kapag sa kanya ito, mapupuntahan ko lang. Kaya sinabi ko nga po sa anak ko, kunin ko yun, huhulugan ko. Ngayon, doon ka titira. Pag nagkaasawa ka, doon ka na. Dito na nga po. Hindi ka nalalayo. Yan, kung pagagandahin natin, pare-renovate na lang natin, palagyan natin ng taas. Hindi ka na aalis. Yun po mga bossing. Ngayon, kailan lang siya nagkaroon yan? Tingnan nyo po, may salamin, di ba sabi ko, bawal iharap sa higaan. Alam niyo po, kasi no choice na tsaka gusto rin po niya dyan, para madali daw, kasi hindi naman talaga siya tutulog, wala pa siyang asawa. Madali daw kapag nagmi-make up, nandiyan lang mismo sa higaan. Then nagkaroon ng third party mga bossing. Yun nga po, dumating yung isa, yung present po niya ngayon. Pero 3 months pa lang po sila noon. Hindi pa ganun kalalim ang kanilang pinagsamahan. Kagaya ng nasaksihan namin na mister ko na gustong-gusto niya talaga yung past po niya, naka 3 years po sila. Parang 16 pa lang, magsi-17 pa lang yung anak ko noong naging sila noon mga bossing ko. Tapos nasaksihan namin kung gaano matindi talaga magkagusto yung anak ko. Ayun mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, sabi ko, dapat doon na lang. Na ko nga yan kasi, dapat ng kaso magiging maliit yung walk-in closet niya. Ito kung mapapansin niyo, buong pader, dulo sa dulo. Ganun kalaki yung walk-in closet niya. Kasi sabi ko, magko-walk-in closet ka lang din naman, ay dilakihan mo na. Kaya malaki po yan mga bossing ko. Ganyan po siyang kalaki. Kaso nga lang, katapat po siya mismo ng higaan. Pero hindi siya dyan natutulog doon sa taas, magkakatabi po.